Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balatang YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na Tawed Evans. Ako po, Liza Marcos at PBBM. Sumabog ang ilong sa kahihiyan. Paano sumabog ang ilong? Basta manood kayo later ng video ha. At ito ha, good news to. Si VP Sara naimbitahan sa isang graduation na kung saan nagtanong si VP Sara, kaya pala maaga ang graduation nyo at hindi 10 a.m. kasi tirik na ang araw. Alam nyo ba kung ano ang gustong gawin ni VP Sara? Magdodonate siya ng covered court sa Quezon City. Sobrang pumalakpak ang mga parents, lalo na ang mga estudyante kasi ramdam nila na minahal at pinahalagahan at nakita ni VP Sara kung ano ang pangangailangan nila. Uy, pero unahin natin si Liza Marcos. Sumabog ang ilong sa kahihiyan kasama si BBM. Ano ba kasi ang ginawa ng dalawang ito? Bakit sumabog pa ang ilong sa kahihiyan? So ito kabibig ang video na nagpapatunay na talagang hindi makayanan nila ang pagsabog ng ilong. Ito kabibig, oh. Marcos Sara Duterte Alliance po. Yes. Cool. Para sa Pilipinas Okay, natin. all right. Thank you po. Madam, thank you. Thank you, President. Thank you for serving our country. Hi. Ano pahiya ang dalawa? Natawat. Halak. Tingnan niyo. Marcos Sara Duterte Alliance po. Yes. Cool. Para sa Pilipinas Okay. natin. Kita yung pagmumukha ni BBM. Parang napahiya, no? Kasi akala niya ang mga taong dadalo sa kung ano mang meron silang dinner ba o ano, ay meron palang nakapasok ang mga Sara Duterte supporters. Sabi ni Liza hi, hello, okay. Ito. All right. Thank you po. Madam, thank you. Uy, ang snabera naman ni Lisa. Hindi mo, yun lang pala ang, hello, okay, alright. Ay, hindi, kapwa Pilipino yan. Kahit VP Sara supporters yan, kailangan mong pakitaan ng magandang aso. Kumusta kayo dito? Salamat po. Mga ganun ba? Ano bang problema natin mga OFW? Ano bang pwede matulong ng PBBM administration? Diba? Pero itong dalawa na. Thank you, President. Thank you for serving our country. Sabi ng isa, thank you, President. Thank you for serving our country. Si BBM is na, parang ang pa-plastic tumawa lang. Parang ganun. Parang hindi niya na in-acknowledge yung sinabi ng tao. Nagpasalamat pa ang isang OFW kay BBM na thank you for serving our country. Parang walang pakialam si BBM. Parang na-imbyerna si BBM dahil sila ay Sara Duterte supporters? Dapat bang ma-imbyerna? Dapat bang may leveling of, smile, of pakikipagkapwa-tao? Kung Sara Duterte supporters, plastikan, pero pag mga loyalista, ay ganun pa rin si BBM. Walang pinipiling tao. Kasi alam naman nila, alta kami mayayaman kami. Hindi kami dapat makipaghalubilo sa mga alam nyo na, di ba? Ginamit lang tayo nila ni BBM. Ito kami bigkaw. Let's continue. Hi. Hi, guys. Di ba parang nagtawanan pa si Lisa at BBM? Di ba? Marcos Sara Duterte Alliance po. Yes. Cool. Para sa Pilipinas Okay, natin. all right. Thank you po. Madam, thank you. Plastic. Parang puwing, so New York kawat, ngayon lang ako nakita ng yung gigil mo na pigil, gusto na niyang manampal. Pasyal, party, feeling rich country ang Pilipinas. Yun nga, nakita natin ba, ang nakipagplastikan lang taga si Lisa, mga New Yorker na kawatan. Parang walang problema ang Pilipinas, okay sa all right daw, na real talk sila. No choice kung pwede palang teleport si Pistol, ginawa na niya. Partner in maleta sa Coca-Cola. Naku po, agoy, nasa US na naman ba ang mag-asawang, bakit wala ako nakitang maganda? Sir, di ba? Again nga,
Thank you for dinner. Kaya. Thank you, President. Thank you for serving our country. Hi. Oo. Di ba nagtawanan sila? Si BBM at ito na part, ito na part na to ha. Ito ha. Parang ako'y naawa sa mga OFW na punta doon. Kahit Sara Duterte supporter sila, so sana binigyan man lang ng konting respeto ni BBM. Hindi man lang nakipagkamayan si BBM. Di ba? Huwag na tayo magduda. Itong si BBM, plastic talaga tong taong to eh. Oo, di ba? Kita mo naman. Itong video na to, kahit sabihin na, kabibig, isang video lang, ganun ka na ka-judgmental ni BBM. Hoy, 4 na taon na si BBM. Basta sabihin natin, huwag na tayo maging huwag kayo maging judgmental. Ano ba tayo? Diyos mio, por Diyos por santo. Pero ito ito ang ginawa ni VP Sara. Para sa kaalaman ng lahat, ganito ang dapat maging public servant. So panoorin natin kung ano ang ginawa ni VP Sara bilang public servant at nakita niya kung ano ang pagkukulang or ano ang kailangan ng Quezon City. So let's watch this video and analyze mga kabibig. Meron naman palang rason kung bakit 6 a.m. itong graduation ceremony natin. Dahil kung ginawa natin ito ng 10 a.m. ay naluto na po lahat ng ating mga magulang sa ilalim ng init ng araw. Kaya kailangan natin bilisan para hindi umabot yung tirik ng init ng araw. Ayaw niyo ba ng, ano ba tawag dyan? Covered court? Bakit wala kayong covered court dito, ma'am? Kinalimutan na kayo ng mayor ninyo? Kaibigan mo ba naman si Mayor George? Bakit? Pwede ba ma? Nasa likod. Kaso hindi tayo siya. Bakit maliit yung covered court? Mainit doon pag umaga. Kasi nandun yung araw. Okay. Meron ka ng form? Okay, sige. Hindi naman pwede magpatong-patong yung mga covered court natin. So, magpasalamat tayo kay Congressman Bong Sutay. So, ang gagawin na lang natin, Kong, dahil magbibigay ka na sa Aurora, Quezon, sabihan mo na lang ako saan natin ibigay yung isang covered court pa. Dahil may kakilala ako na nagbibigay ng covered court. Kung Congressman Bong Sutay na lang ang mag-identify no isang paaralan na covered court para hindi nyo na maabutan, sorry, kasi lilipat na kayo ng high school. Pero sa susunod, maabutan nyo yun kasi babalik kayo dito pag nagtapos kayo ng college, babalik kayo dito. Kayo yung magiging guest speaker ng graduation nila. This is a day to celebrate achievements and to honor the journey. Kasi lilipat na kayo na, tapos kayo ng college, graduation nila. Oh, yun pala. Ito pala yung larawan. Oh. Yun pala napatanong si BP Sara, bakit ang aga-aga, tapos hindi kayo sa covered court for graduation. Yun pala ang nakita ni VP Sara. So yun, meron palang covered court sila pero maliit lang at mainit doon. So sabi ni VP Sara, meron ng plano na baka palakihin ang covered court tapos magbibigay siya ng bagong covered court. Diba? Kung ano ang nakikitang ni VP Sara ba para sa kabutihan at maging maayos ang sitwasyon ng mga kabataan, talagang ibibigay niya, hahanapan niya ng solusyon ito. Yun ang presidente.
isang tingin pa lang sa problema, bibigyan agad ng solusyon. Konti lang itong problema, maliit lang ito ng problema, pero alam na ni VP Sara kung ano ang gagawin niya at ibibigay na tulong. This is a day to celebrate achievements and to honor the journey of our beloved students, our future leaders. Kayo ang magiging mga vice presidents sa hinaharap. At ang biyahe ninyo papunta sa tanggapan ng pangalawang Pangulo ay nagsisimula ngayong araw na ito. Your journeys are shaped by hard work, strengthened by the love of your family and the commitment of Aurora A. Quezon Elementary School. Ayun. Diba ang galing ni VP Sara? Yes, amen. Congrats, Alo Sara Duterte. Amen, good health, always strong. Basta Duterte, mas marami ang gawa sa salita. Kahit patuloy na lang sinisira, patuloy pa rin gumagawa ng tama. Action agad, wala nang paikot-ikot, iba talaga. Di naman ang salita ang basihan, kundi ang magandang pananaw nila. Ang iba dyan, magandang magsalita, pero wala namang accomplishments. Or sabi ni Veronica Oxon, diba? Akala ko po, tunaladang pansit na naman si BBM. VP, palagi ang iniimbita sa graduations, hindi si BBM. Bakit kaya? Takot siguro mga guro magluto ng tunaladang pansit. Si Marcos wala yan, pang sarili lang, magaling masita, walang nagawa. Nice VP, pang presidente talaga ang gawa, hindi ito niladang pansit ang message. Covered court ang ibigay, hindi maleta. O, tingnan nyo. Grabe ang aga na graduation, tapos andyan ang VP, ang galing talaga ni VP. Take to 6 a.m. ang graduation, nandun na si VP Sara. Kasi siya yung guest speaker. Obligation niya ng mga mayor at governor sa bawat barangay. O, tingin ka bibig ha, napuna ng mga tao kung gaano ka-dedicated si VP Sara. 6 a.m. ha. Nandun na si VP Sara, naobserba niya kung ano ang pagkukulang, kung ano ang dapat ibigay sa mga estudyante. Ganun dapat ang mga politiko, no? Dapat maaga silang pumunta, ito-check nila kumusta ang mga kabataan, kung ano ang kailangan ng eskwelahan. Hindi lang pupunta sila bilang guest speaker, magbibigay ng mga inspirational messages. Dapat, no? Katulad ni VP Sara, nakikita niya kung ano ang pagkukulang. At bibigyan agad ng solusyon. Hindi yung the next year pa or next pa or puro na lang paasa, puro magandang salita pero wala sa gawa. Ito ang maging presidente natin sa 2028. I'm sure ang tawag dito, lalago ang ekonomi ng bansa, and I'm sure na kung mamahalin niya ang mga bata, talagang madami siyang magawa para sa Pilipinas. Yun lang kabibig ang ating libig-libag for today. Nakita nyo na ang dalawang video ha, ang diferensya ha. Lisa Marcos, BBM, may isang Sara Duterte supporter, nakipagkamay nila. Anong sinabi ni Lisa? Okay, alright. Hindi man lang in-acknowledge. OFW to ha. Tapos nagpapadala to ng pera, ng buhay sa Pilipinas. Dapat hindi sila selective, no? Lahat dapat equal lang ang pagtrato. Pero sa Duterte supporters, parang wala silang tawanan pa ngayong dalawa, yung tumalikod na. Diba? Ewan ko, bakit meron pa rin mga supporter itong dalawang to? Pero tapos si VP Sara, inimbitahan sa mga eskwelahan for speech as guest speaker, talagang nagmamasid. At tingnan nyo ang speech ng VP Sara natin. Diba? Klarong-klaro, inspirational talaga. Hindi yung para parang hindi pa niya memorize o hindi niya alam kung anong sasabihin. Tapos sabihin na mga guro, ng tamtax, tuniladang pansit, ang lutuin. Hindi yung inspirational message. Parang parang, ewan ko, nalalarawan lang ba? Ewan ko kabibig ko. Parang yung iba nga nagugulungan pag si BBM na ang ma-speech. Kasi kailangan mo talagang uminom ng maraming tubig at kailangan mo talaga ihanda ang utak mo para to check, to analyze, to interpret,
At lahat ng mga skills mo, dapat i-apply mo para maintindihan mo talaga kung ano ang sasabihin niya. Pero kay VP Sara, wala, stick lang talaga. Makinig ka lang, umupo ka lang, i-digest mo lang kung ano ang gusto niyang iparating sa'yo, and I'm sure may matutunan ka. Yun ang pabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.